We are still in our series, ano? Created for God's glory. Pwede ko bang maanyayahan si Brother Randy, si Sir Randy? Ayan, I just want to testify po kung paano po nag-manifest si Jehovah Rapha last Sunday po sa aking katawan. Yon. Ako po ay may nararamdaman na something in my upper left abdomen po na para pong intimidating na po siya kasi yung pong araw-araw gusto mo maging productive. Lalo po ako'y teacher, yung para po nawawala ang aking excitement kada araw pag ako'y papasok. And then, ayun po, nawawala na rin po aking joy dahil doon nga po sa akin nararamdaman. And that Sunday po ay talaga pong grabe po ang pinarana sa akin ni Lord. Tumatak po sa akin yung sinabi ni Pastor Ito, ang nakasulat ay nakasulat na at ang sinabi ay sinabi na. Sabi, alangan namang pawiin ni Lord John. Ano nga po? Yung sabi niya na, sa latay na natamo ng Panginoong Jesus, lahat tayo ay magaling na. And then, I just claim po yung declaration na si Jehovah Rapha ay magmamanifest in that very moment po. And then yun po, sa biyaya po ni Lord ay talaga pong naranasan ko ang manifestation ni Jehovah Rapha. Atin mo palakpakan si Lord. And ayun po, sabi nga po, tayo ay created to give glories sa ating Diyos. Every single cells, every single organ ng ating katawan ay mag-worship sa Kanya. To God be the glory po. Salamat po. So, manifestation ng nature ng ating Diyos, si Jehovah Rapha. Kaya, kung ako sa inyo, magwo-worship ako na magwo-worship. I won't care. Kung hindi ko intindihan, ay sikip, gano'n. Hindi, magwo-worship ako dahil lahat ng cells, lahat ng part ng ating body ay nilalang para sumamba sa Diyos. And something good is happening kapag ka nagbibigay ito ng luwalhati sa Panginoon. Amen ba? Okay. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Kasi, I remember last Sunday, inano natin yung talagang yung manifestation ng Jehovah Rapha at Jehovah Jireh, ang ating dinideclare. Nandito ba kayo? Okay. So, merong from Cayman Island na mag-share din sa atin. Siya si Joy. Good morning, everyone. Good morning po, J. Iwan Rosario. I am Joy. If you remember 2 years ago, andyan din ako sa screen nyo. But this time, andito na po ako sa Cayman Islands for God's glory. So, andito po ako para i-testify ang kabutihan ng Lord na talagang grabe. Last week po, yung turo ni Rev Ito is about giving God's glory. And kami pong mag-asawa, meron kaming pinagpe-pray talaga na matindi. Dahil meron kaming gustong i-acquire na property. Ayan. And meron kaming kailangan bayaran na spot payment, pero may deadline. We can provide the payment, kaya lang hindi aabot sa deadline. So, yun po yung aming struggle. So, I really prayed hard to the Lord. And every time I pray na talagang meron akong gustong hilingin sa Lord, sinusulat ko po. And nilalagyan ko ng date. So, ayan siya. September 15, I cried out to God. Sabi ko, Lord, kailangan ko po ng pera. Bago ang October 15. And sabi nung asawa ko, manghiram na lang tayo, mabayaran naman natin ganyan. Pero sabi ko, no, nagtitiwala ako sa Panginoon na kaya niyang i-provide yung 160,000. So, nung isang araw, kinausap po ako ng boss ko. Ang sabi niya, bibigyan daw niya ako ng advance Christmas bonus. Talaga sabi ko, Lord, this is you. This is really you. Kasi hindi naman niya alam na kailangan ko ng pera. And hindi lang yon. Yung bonus na ibibigay niya is triple. Doon sa natatanggap ko kada Christmas.
So talaga sabi ko, Lord, yung hinihiling ko sa'yo, sumobra pa. Sumobra pa dito. Kita niyo ba yan? Grabe si Lord talaga. Talagang Jehovah Jireh really manifest. He manifest Himself. Pinatunayan na naman ng Lord na siya lang talaga miracle worker. And once again, I am here. I am created for God's glory. Sa Diyos lang lahat ng papuri. At kung nagawa ni Lord sa akin, ikaw na ang kasunod. Glory to God. Jehovah Jireh, manifestation. Kaya we need to hear this lagi. We need to give glory to God. Basta nagbibigay tayo ng luwalhati sa Panginoon, tumatama. Kaya maraming hindi tama, hindi ayos, kasi hindi natin ginagamit ang katawan natin, ang buhay natin, para magbigay ng luwalhati sa Panginoon. So maraming inaayos si Lord as we give glory to God. Amen ba? Okay. So as far as I remember, parang natapos tayo sa number 4 last Sunday Pero hindi ko na ituloy. Napahaba. So pinutol natin at ituloy natin ngayon. Pero huwag kayong maggalala habang ako'y nag-aaral nito. Napag-alaman ko, dapat ko na yung tapusin. Kasi lahat pala, di ba pinag-uusapan natin how to give glory sa Panginoon? Ay napag-alaman ko'y walang katapusan So okay. So number 4, we glorify God when we produce spiritual fruit. John 15 verse 8. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. Anong fruits? Ito yung mga nawi natin for Christ. You remember last Sunday, yung mga naakay ninyo sa Panginoon. Ang tawag dito yung mga nangyaring spiritual births. Dadalwa lamang ang bungang hinahanap ng Diyos. Hindi interesado ang Diyos sa karir mo, sa iyong no. Ang hinahanap niyang bunga ay yung nawin mo for Christ at yung fruit of the Spirit. Yung good deeds. Ang tawag naman doon is spiritual growth. Dalawa, spiritual births, spiritual growth. Kapag lumalago na ang relasyon natin sa Diyos, kapag nakakamukha na natin ang Panginoong Yesus, kapag hinahanap na natin siya at sinusunod ang kanyang utos, iyan na ang bungang hinahanap ng Panginoon. Kaya sabi ng Galatians 5:22 and 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan ay bunga. Ano ibig sabihin ng bunga? Kusang lumalabas. Kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, nabago ang iyong spirito, pinanganak na muli, ito ay kusang lalabas. Sa iba lamang, it takes time. Kasi proseso to Pero kailangan yun ang pupuntahan. Nakakamukha natin ng Panginoong Yesus. Again, paano nasusukat ng spiritual growth? When we sin less. Yun. It is an ongoing process na kung saan ay nababawasan na ang ating mga kasalanan. Colossians 1 verse 10. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. So, mahalaga po na ito'y lumalabas itong bungang ito. Kung gusto ninyong malaman, ako ba'y lumalago? Spiritually? Kailangan may lumalabas na bunga. Now, because we sin less, it means tumataas ang pagkamuhi natin sa kasalanan. Mahirap mabawasan ang kasalanan kung hindi ka namumuhi dito. It means hindi na natin nahayaang gamitin ang ating katawan sa paraang hindi glorifying kay God. That we should take care of our bodies. Kaya watch out kung ano inilalagay mo sa katawan mo. Sabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Hindi mo pag-aari ang katawan mo. Why? Verse 20, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Yung katawan mo hindi na sa'yo. Binili yan ng Diyos.
May presyo ang pagkabili dyan. Now, honor God with your bodies. So I reminded you last Sunday, ang abuse sa katawan ay dapat hihingi ng tawad. Sobrang puyat, sobrang pagod, sobrang stress, sobrang worries, anything na abuse sa katawan, bisyo, dapat hingi ng tawad. Lahat ng maling gamit sa katawan ay dapat hingi ng tawad. Why? Because ang katawang ito ay dapat gamitin sa pagluwalhati sa Diyos. Nakatira dyan ang Holy Spirit. Gusto ng Holy Spirit magtagal-tagal. Kapag inaabuso natin ang katawan natin, paano naman? So, ang sabi ng 1 Corinthians 6:18, another way ng paggamit sa katawan ng tama. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body. But whoever sins sexually sins against their own body. Ito yung nabasa ko sa post sa Facebook eh. Hindi talaga ako mahilig magbasa sa Facebook eh. Kaya ito nabasa ko. Piliin ang partner na hindi ka dadalhin sa kasalanan, kundi sa kasalan. Kaya pag may nanliligaw sa iyo, saan mo ko dadalhin? Pag nagkamali-mali na sagot, di alam mo na, ha? Ang buhay po laging pilian. Laging pilian. Di nyo napapansin? Lagi na lamang may pinipili ka. And we glorify God whenever we choose Him. Tuwing ang pipiliin mo ay si God, naluluwalhati siya. Kasalanan o si God? Bisyo o si God? Temptation o si God? Every time you choose God, nag-glorify siya. And Psalm 16 verse 5 says, O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. Ano bang ibig sabihin dito? Ay, yung iba'y nag-aagawan sa mana eh. Sabi ng psalmist, hindi, Panginoon, ikaw ang mana ko, ikaw ang bahagi ko, okay na yon. Galing, ano? Ano bang ibig sabihin nito na yung spiritual growth? We're talking about spiritual growth, ano? It means nagsisisi tayo pag nagkakasala. Ganun talaga eh. If we sin less, mas namumuhi tayo sa kasalanan, it means ang bilis natin magsisi. Remember yung magnanakaw na nakapako sa krus? May dalawang magnanakaw doon. Yung isa hindi nagsisi. Yung isa, kung talaga ikaw, Diyos, gawa mo ng paraan ang pagkapako natin dito. Pero yung isa ay nagsalita, huwag kang magsalita ng ganyan. Talagang tayo may kasalanan, pero siya walang kasalanan. At anong sabi nung sa magnanakaw? Panginoon, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Inamin niya na may kasalanan siya. At humingi siya at inilagay niya ang pag-asa niya sa Panginoon na nakapako sa krus. Nagsisi siya. Kaya naman at that very moment, siya'y napagpala at nagbigay kaagad siya ng luwalhati sa Diyos. Every time magsisisi ka, nagbibigay ka ng luwalhati sa Diyos. Kaya pagka, I always say this pagka yung ako'y nasa counseling, siya, sige, tayo magpe-pray na. Tayo magsisisi sa kasalanan, ha? Pero sila pinapaliwanagan ko. Pero kung talagang hindi mo kaya at wala kang planong itigil, hindi tayo magpe-pray. Bakit? Sayang lang. Dahil ang nagsisisi, hindi na uli gagawin. Talagang pinapaliwanag ko. Kaya naman, iyan po ang ibig sabihin ng ikaw ay lumalabas ang bunga. Good deeds. Spiritual growth. We sinless. Ano pa? When we start to abound in good works, hindi lamang tayo nababawasan ng kasalanan, dumadami ang ating mabubuting gawa. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Alam mo yung good works, talagang nakikita yan. Sa hirap itago ng good works. At ang sabi naman ng Panginoon, hayaan mo nang makita. Para ano? Para magbigay sila ng luwalhati sa Diyos. Iba naman yung ipinapakita para ikaw ay mapuri. Magkaiba yun. Ito'y, hayaan mo nang makita para purihin nila ang Panginoon. So, paano ba tayo dadami sa mabubuting gawa? Una,
let's seek the good of others. Hanapin talaga natin ang kabutihan ng iba. Ito may pangyayari dito eh. May discussion kung tama ba sa mga believers kumain ng pagkain inihandog sa idols. Yun ang pinag-uusapan. Sinabi ni Paul ang guiding principle. 1 Corinthians 10:23. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Meron din akong kinounseling nitong nagdaang araw, may ginagawa sila, hindi ko naman sinabing mali eh. Ang sinabi ko, hindi beneficial. Yes, may karapatan kang gawin yon, pero hindi na magandang resulta eh, hindi beneficial. Ang sabi ni Paul, yes, you will say, I have the right to do anything. At ang sabi ni Paul, pero hindi naman lahat ay nagpapatibay. And then, verse 24, no one should seek their own good, but the good of others. Ba't ka lagi nang pinagdidiinan ng karapatan mo? Kung hindi naman niya nagre-resulta sa kagandahan ng marami, ba't mo pa pinipilit? Oo nga, ikaw ay tama. Hindi naman nagpapatibay eh. At anong naging conclusion? 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do everything for the glory of God. Hindi na ngayon ang pinag-uusapan kung tama o mali. Ang pinag-uusapan na ngayon, yung nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kristiyano lang pa tayo sa tama o mali. Alam na natin yon. Ang pinag-uusapan ngayon, okay. Yung ating pagpapatuloy, bakit naluluwalhati pag ang Diyos dito? May nagtanong sa akin masama ako bang kumanta sa videoke? Ano ka kinakanta mo? My Way. Hello? Alam mo, sabi ko, hindi ako para magbigay ng batas sa'yo. Hindi ako nagbibigay ng batas sa'yo. Nasaan ka ba sa Panginoon? Kung ikaw ayos lang sa iyo yan, bakit naman ako magbibigay ng batas sa iyo? Anong ibig ko sabihin? Minsan, kumilos naman tayo na tipong hindi tayo yung we are holier than thou. Minsan pumunta na tayo sa, ito kayo magpapatibay o hindi. Iba't iba kasi ang ating level ng growth. Iba't iba. Minsan nasasabihan, yan namang mga nasin, ba't yan mabababaw. Alam mo, yan ang lagi sinasabi pag lumalago ang church. Mabababaw daw. Anong problema nyo kung mababaw kami? Ano ibig ko sabihin? You never talk or you never judge anyone because whatever we say, let's weigh. Ating timbangin, yan ba'y nagpapatibay? Okay, may karapatan ka magsalita. We're in a free country, pero nagpapatibay ba salita mo? Hindi na right and wrong. Are you glorifying God by what you're doing? So, ano pa? Sabi ko sa inyo kanina, dadami ang ating mabubuting gawa because we seek the good of others. At ano pa? Because we give generously. Dahil sa generosity ng mga taga-Corinthians sa mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem, ito ay nagresulta sa pagluwalhati nila sa Diyos. Basahin ko sa inyo 2 Corinthians 9:12 and 13. So, two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met and they will joyfully express their thanks to God. Dalawa daw ang nagaganap kapag ikaw ay generous. Namimit mo ang pangangailangan niya at nagpapasalamat siya sa Diyos. Ngayon, 2 Corinthians 9:13. As a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Alam mo, hindi lamang mababawasan ang kasalanan mo, madadagdagan pang mabubuti mong gawa. Diyan mo malalaman kung ikaw ay lumalago sa spiritual. Okay? Uulitin ko, dalawang hinahanap na bunga ng Diyos. Kung gusto mong luwalhati ng Panginoon kasi naluluwalhati siya kapag tayo bumubunga, dalawa ang bunga. Yung naaakay mong mapalapit sa Panginoon at yung karakter na nabubuo sa iyo, nakakamukha ka ng Panginoong Jesus. Are you there? Naunawaan na natin So alis na tayo sa number 4. Punta tayo sa number 5. Dalawa lang to.
We glorify God when we believe by faith. Talagang may kaugnayan ng pananampalataya at pagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Bakit? God is a God who takes pleasure kapag siya'y pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. Let me read to you dalawang pangyayari. 2 Corinthians 1:18-20. Ngunit kung paanong ang Diyos ay tapat, ang aming sinasabi sa inyo ay hindi oo at hindi. Si Paul ang nagsasalita. Verse 19, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ay hindi oo at hindi, kundi sa Kanya'y palaging oo. Verse 20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya'y oo. Kaya't sa pamamagitan niya, ay aming sinasambit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Let me explain to you. May sinasabi si Paul tungkol sa mga pangako ng Diyos. Ano yon? Ang pangako ng Diyos ay hindi baka. Hindi baka ako'y gumaling. Ang naalala ni Sir Randy last Sunday is, noong sinabi kong, ako'y naniniwala kay gagaling. Bakit? Nakasulat eh. Nakasulat na by the stripes of Jesus we are healed. Kung hindi ka maniniwala, di burahin na natin, alsin na natin doon. Pero dahil nakasulat, panghawakan mo na, mangyayari yon. Okay? May sinabi si Paul tungkol sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi baka. Hindi siya yes and no. Hindi yan yung hindi sure. Lahat na pangako ng Diyos ay yes. Bakit? Dahil ni Kristo. Okay. Maraming pangako ang Diyos sa kanyang mga tao, sa Israel, sa church, at kay Kristo ang kaganapan nito. Anong ibig sabihin? Si Kristo ang dahilan, kaya laging yes ang pangako ng Diyos. Yes, ligtas ka, pupunta ka sa langit. Yes, mapapagtagumpayan mo ang pinagdadaanan mo. Yes, God will supply all your needs. Yes, by the stripes of Jesus you are healed. Lahat ng mga pangakong yan ay yes dahil si Jesus ay namatay, ipinako sa krus, namatay, inilibing at pagkatatlong araw na buhay na maguli. At siya ang kaganapan ng lahat ng pangako. Lagi ko sinasabi, yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus, sobra yon. It changed everything. Bakit? Walang gumagawa noon. Padalwa. Akala ng kaaway ay kaya niyang patayin ang Panginoong Hesus at panatiliing patay. Bakit laging ganon? Walang patay na nabubuhay. Itong hindi alam ng kaaway. Si Hesus ay walang kasalanan. Kaya wala siyang karapatang mamatay. Ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Walang kasalanan ng Panginoong Hesus. Hindi niya pwedeng patayin. Ba't po namatay? Kasi nga ibinayad yon ng Panginoong Hesus sa kasalanan natin. Yun pong pangyayaring iyon ang bumago sa mga disipulong takot na takot. Di ba nagkangwawala nung ipinako ang Panginoong Hesus? Nagkangwawala, takot na takot. Pero pagkatatlong araw na buhay na maguli, hindi pa maniwala si Thomas. Kasi nga hindi pangkaraniwan yun. Kung ang isang sino man ay namatay at nabuhay na maguli, ano pang katatakutan nino man? Kung yung sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y mamamatay pagkatatlong araw, ako'y mabubuhay na maguli. At nangyari nga at ginawa nga niya. Ano pang pangako ang hindi mangyayari? Lahat ng pangako ng Diyos ay yes. Dahil ginawa na ng Diyos ang pinakamahirap sa lahat. Binuhay na niya ang Panginoong Hesus at nananatiling buhay hanggang ngayon. Yan ang ating faith. Yan ang ating pananampalataya. Dahil buhay ang nangako at nananatiling buhay, lahat na pangako niya ay yes. Mahirap pag ang nangako ay patay eh. Walang kaganapan yon. Naalala ko yung nagkukwento sa akin eh. Kung tayo, alam mo, ay matindi na dapat ang tayo ko. Bakit? Ako na dapat ang head ng department ng ito, ng LTO, ng buong ano. Ako na yan. At kung nagkataon yun, naku, wala kang problema. Ako lang, sagot ko na lahat. Bibigyan kitang, ayan ho nangyari.
ay namatay yung nangako. Namatay ang nangako. Kapatid, ang nangako ko sa iyo, namatay, inilibing, pagkatatlong araw, nabuhay na maguli. Hanggang ngayon buhay. Kaya lahat ng pangako ng Diyos, yes kay Kristo, kasi buhay siya. Ba't ko ito sinasabi? Itong napag-alaman ko sa lahat ng gustong tumanggap sa Panginoong Jesus, kailangan siya'y nananampalataya. At ang pananampalataya hindi normal sa atin. Ito'y tinuturo. At ang pananampalataya ay nabubuo habang naririnig mo at naririnig ang salita. Okay, let me continue. Kaya sa bawat pangako niya, tayo'y nag-amen. At paano natin sinasabi ang amen? 2 Corinthians 1:20. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo. Dahil ni Kristo nakakapag-amen ka. Ano ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng amen? So be it. Maganap. Ang katuparan ng pangako ay na kay Jesus. Nakakapag-amen lang tayo sa pangako ng Diyos dahil ni Kristo at sa ginawa niya sa cross. Ulitin ko, kumusta kayo? Amen. Ba't ako nakakapag-amen? Dahil ni Kristo. Alam ko namang hindi kayong kikilos noon para mangyari yon. Alam kong yun ay magaganap dahil ni Kristo. Kaya ako'y nakakapag-amen sa pamamagitan niya. Yun ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 1:20. At makikibalik yung verse. Kaya sa pamamagitan ni Kristo ay aming sinasambit ang amen. Hindi ka pwedeng mag-amen kung wala kang Kristo sa puso. Kasi walang gagawa ng pangako ng Diyos kung walang Kristo sa puso. Pero dahil tinanggap mo si Hesus Kristo, lahat ng pangako ng Diyos na pananampalatayanan mo ay laging yes. Laging yes. Okay. Ang pag-amen ay kilos ng pananampalataya. Dahil ni Kristo, kaya tayo nag-amen. At naluluwalhati ang Diyos pag nag-amen tayo. 2 Corinthians 1:20 uli. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tuwi ka palang nag-amen, nananampalataya sa pangako ng Diyos. Sinasabi mong yes, maganap yun. Sinasabi mong yes, so be it. Naluluwalhati mo ang Diyos. Kaya kung ikay may pinananampalatayanan ngayon, ituloy mo. Bakit? Kasi naluluwalhati mo ang Diyos. I'm telling you, ikaw lamang ang makakapagpalugod sa Diyos. Bakit? Kasi tinanggap mo si Jesus. Kasi tumanggap ka ng salita. Kasi may pinaniniwalaan ka. Kasi pinapanampalatayanan mo ang pinaniniwalaan mo. Maraming beses, na kapag faith ang pinag-uusapan, si Abraham ang example. Ano ang naging response ni Abraham nung nangako ang Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng mga anak na sing dami ng bituin sa langit? Ano ang response ni Abraham? Romans 4:18. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Iba na naman ang dating. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Sabi namang friends na lamang tayo. Ay narinig are, may pinangahawakan akong verse Ano isasagot mo pag yun na sinabi? Kuya, out of context ka. Romans 4:18, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Anong uri ng faith ni Abraham? Yun. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Lamang ang China. Lamang ang China sa gilas. Less than 2 minutes, 76:67.
Marami nang nagsara ng TV. Ayaw nang masaktan. Sabi ni Coach Tim Cone, the best coach. Wala na daw siyang pag-asa. Tumawag ng timeout, lamang na lamang ang China, walang sinabi, tinitigan na lang ang players. Walang sinabi, walang instruction, tinitigan na lang. Bakit? Wala nang pag-asa, wala na siyang masabi. Pero si Brownlee, si Noy P. Brownlee, ay umaasa kahit wala ng pag-asa. He kept on shooting. Why? Because all it needs ay isa lamang point para manalo. Isa lamang point ang kailangan. Pero ang laki-laki ng lamang, iyay na. Basta ako'y umaasa kahit walang pag-asa. Itatas ko ang bola. Dahil umaasa ako kahit walang pag-asa. Isa lang naman point ang kailangan at isang ang point. 76, 77, at tayo na po ang nag-champion. Alam mo, na kay Abraham na ang lahat ng reason para isiping ang pangako ng Diyos ay hindi mangyayari. Nasa kanya ng lahat ng reasons. Romans 4:19. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itunuring niya ang sariling katawan tulad sa patay. Bakit? Ba't niya itinuring ang katawan katulad sa patay? Kasi si Abraham ay 100 taon na. Bukod doon, baog pa si Sarah. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, pero hindi siya nag-alinlangan. Romans 4:20. Gayon man, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng hindi paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Laging magkasama yan. Pag nananampalataya ka, nagpapatuloy ka, pinalalakas mong faith mo, niluluwalhati mo ang Diyos. Ang kinakaharap ni Abraham ay ang katawan niya, which is good as dead. Baog pa si Sarah. Pero hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati ang Diyos. That is the connection ng faith at giving glory to God. Pinalalakas ng pananampalataya habang niluluwalhati ang Diyos. Verse 21. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Okay. Sa pananampalataya, hindi mo lang kailangang maniwala. Marami na akong nakaharap na naniwala, walang tinatanggap na himala. Ang kailangan mo'y lubos na paniniwala. At lubos na naniwala. Sa English, fully persuaded. Convinced. Meron kasing naniniwala, pero 99% lang. Sabi niya, okay na yung 99%. Go na rin ako. Tama naman ang sinasabi. Pero meron siyang konting-kaunti na lang duda. Konting-kaunti na lang. Pero sige na, go na ako. Hindi ganon. Si Abraham ay 100%. Walang alinlangan kahit konti. Abraham was convinced, fully persuaded, na kayang gawin ng Diyos ang ipinangako. Kahit ang katawan niya ay parang patay na. Kahit baog pa ang asawa niya at matanda na rin. Bakit? Kasi, eto na, ang paniniwala ay hindi na sa pamamagitan ng nakikita. Ito'y sa pamamagitan na ng pananampalataya. Hindi ka na naniniwala kasi naniniwala ka. No, nalampasan mo na yon. Kasi kung naniniwala ka lang dahil sa nakikita, hindi ka makakapanampalataya. Ang paniniwala mo na ay dahil ikay nananampalataya. You will go beyond 99% belief. Pupunta ka sa
lubos na naniniwala. Pananampalataya sa nangako. Hindi na ang issue dito kung ano yung pinangako eh. Hindi na issue dito yon kung ano yung sinabi. Abraham, gagawin kita ang ama ng maraming bansa. Ang iyong mga descendants will be as many as the stars in heaven. Hindi na ang issue dito kung ano ang pangako. Ang issue dito, sino ang nangako? Kaya kung ikay nagpunta dito, meron kang gustong mangyari at alam mong mahirap mangyari, praise God, ikaw ay kandidato para manampalataya at tumanggap. Ang pananampalataya ay hindi para sa mga meron. Ang pananampalataya ay para sa nangangailangan. Kaya praise God kung ikay nasa sitwasyong may pangangailangan ka. May tumawag sa akin, Pastor, ang aking apo, ganyan-ganyan. O sige, pupuntahan ko sa Lunes. Pastor, ganyan. Napansin ko yung mga taong nakakapanampalataya ay mga taong walang choice kundi manampalataya. Hindi, Pastor, dadalhin ko na sa albularyo. Ang pinag-uusapan na natin dito hindi yung gagaling. Ang pinag-uusapan natin dito ay sino bang luluwalhatiin mo? Sino ang gusto mong itaas? Let me continue. At sobrang glory ang ibinigay ni Abraham sa Diyos. Kaya sabi ng 22, Romans 4:22, kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang ng katuwiran sa kanya. Yung pananampalataya ni Abraham, ibinilang ng righteousness. Yung pananampalataya ni Abraham, ibinilang ng ticket papunta sa langit. Ganong katindi ang pananampalataya, ganong katindi ang dating ng faith kay God. Sa harap ng lahat ng reasons kung bakit hindi mangyayari, at still lubos ka pa rin naniniwala na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako, ito ay hindi na lang pananampalataya. Ito'y pagbibigay mo na ng luwalhati sa Diyos. Abraham gave glory to God through the strong act of faith. Napansin ko ang kalaban ng faith, ay yung sinasabi nilang realidad. Hindi, Pastor, itong realidad eh. Yan na nga sabi ni Abraham, itong realidad. Ako'y matanda na. Para na akong patay. Itong realidad. Si Sarah ay matanda na, baog pa. Itong realidad. So what? So what? Ibig mo sabihin, pag meron kang nakikitang ganon, hindi na gagawin ng Diyos ang pangako niya? Hindi na kayang gawin ng Diyos ang pangako niya? Yun bang ibig mo sabihin? Well, I want to tell you, baog lang naman eh. Matanda lang naman eh. Patay nga, binuhay eh. Abraham gave glory to God through the strong act of faith. Strong act of faith. Yan ay lumalabas kapag ang sitwasyon ay nangangailangan ito. Kaya kung may sitwasyon ka sa buhay mo na parang patay na, relasyong patay, negosyong patay, o baog pa, walang lumalabas na magandang resulta, ang aking pag-aaral, parang gano'n na rin. Pagkakataon ito upang makapagbigay ka ng mataas na luwalhati sa Diyos, continue. The stronger your faith is, ibig sabihin lang yan, the bigger the glory ibibigay mo sa Panginoon. The stronger your faith, ang ibig sabihin yan, the less you rely on your feeling. The stronger your faith, ang ibig sabihin yan, the less you rely on what you see. The stronger your faith, ang ibig sabihin yan, the less you rely on the realidad. Akala kasi natin, ito nakikita natin, ang realidad eh. Akala natin, ito ang totoo. Walang lumabas sa pisikal na hindi muna nagsimula sa espiritual. Let there be light, and there was light. Lahat ito ay sinabi muna sa espiritual bago nangyari. So kung ang sinasabi mo, ito ang realidad, ang realidad ay ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, lahat ito'y mawawala.
Heaven and earth will fail, but His words will remain. Yun ang totoo. Now, dalhin natin yung katotohanan yun sa sitwasyon mo. Anong realidad mo na sinasabi mo? Anong realidad mo? Wala ho akong hanap buhay ngayon medyo hirap ho kami, pautang-utang ako Yan ang realidad mo? Well, itong pangako ng Diyos sa iyo. Hindi ka mangungutang, ikaw ay magpapautang. Ikaw ay ulo, hindi ka buntot. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Pabor na nanggagaling sa tao at nanggagaling sa Diyos. At pag ikaw ay nag-e-amen, alam mong ginagawa mo? Pag nag-e-amen ka, nananampalataya ka sa pangako. At bakit ka nag-e-amen? Dahil ni Kristo. Si Kristo ang magsisiguro na magaganap ang pangako ng Diyos sa iyo. Okay. Alam mo ba kung bakit itong physical world na ito ay buo? Pinag-aralan yan Ang bumubuo ng lahat ng material na nakikita natin ay atoms. Sa loob ng atom, merong nucleus. May naikot na electrons. Hanggang sa napag-aralan nila, meron pa palang mas maliit doon. Palit na particle. Ang puntos nito, sinong humahawak dyan? Sinong humahawak? The harder the material, the dense yung mga molecules na yon. Masyadong dikit-dikit yon. Sinong humahawak dyan? Ba't yan ay nabubuo? Yung salita ng Diyos, nung nilalang ito. Okay. Nakita ko ito sa mga namatay na Yung labi, yung katawan. Kasi naalala ko noon, tinawag ako pagpe-pray ko daw ng deliverance, nung nadatnan ko naman ay patay na. Ay sabi ko, ba't hindi pa nililibing? Malambot pa po. So gusto nila na buhayin ko. Ay dahil ang mga tao na nananampalataya, ay di ako nananampalataya na rin. Alam nga namang ang pastor ang hindi mananampalataya, nananampalataya ang tumawag. Okay. Sabi sa akin, Pastor, may himala po. Anong himala? Namamawis po. Anong namamawis? Yung katawan po'y namamawis pa. Tingnan po ninyong ilalim ng yung folding bed. Natulo po ang tubig. Naku po, sabi ko. Alam ba niyo ang nangyayari doon? Yung humahawak sa katawan, wala na. Yung life na humahawak sa katawan, wala na. Kaya nawawala ang moisture, nawawala ang tubig, kasi wala na yung humahawak. Yan ang nangyayari kapag may death. Nawawala yung humahawak. Alam ba ninyo kung anong humahawak dito sa lahat sa atin, kaya tayo buo? Alam ba niyo kung anong humahawak, kaya yung silyan ninyo ay kayo ay pag umupo, hindi kayo bumabagsak? Ang salita ng Diyos ang humahawak diyan. Kaya yan ay buo. Kaya ang salita, pag iyong pinanampalatayanan, kaya niyang maglabas ng wala. Lalabas yan, mamamanifest yan from nothing to something. Pag nanampalataya ka, yung wala, nagkakameron. Hindi ako galit. Passionate lang. Abraham gave glory to God through the strong act of faith. Tingnan po ninyo. We see the connection of faith in giving glory to God. Napag-alaman ninyo 2 Sundays na tayo nilalang upang magbigay ng luwalhati sa Diyos. Amen po ba? Napag-alaman ninyo ng inyong cells, ang DNA ninyo, design yan to give glory to God. Napag-alaman nyo na kaya nagkakaproblema tayo kasi hindi tayo nagbibigay ng luwalhati sa Diyos because anything na dinesign na hindi ginagamit para sa kanyang design, nasisira. What if we will change our motivation in wanting to receive miracles? Sino ditong gustong tumanggap ng miracles? Sino ditong gustong tumanggap ng himala? What if baguhin natin ang reason o ang motivation natin ng pagtanggap ng himala, ng pagtanggap ng healing, ng pagtanggap ng provision. Instead of desiring God to solve your deep problems,
your deep need. Change it to a deep desire to glorify God. Lord, kailangan ko po ng kailangan ko po ng provision, kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng kagalingan, kailangan ko po ng kapayapaan sa pamilya. Kasi po, Lord, hirap na po ako eh. Lord, talagang kita naman po ninyo ang aking pagdurusa. Lord, ako po awang-awa na sa aking pong mga Lord, what if baguhin mo? Sa halip na ikay magpaiyak-iyak, sabihin mo, Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo. Itaas mo ang pangalan mo sa himalang gagawin mong ito. Now that you know that the purpose of this creation is to give glory to God, baguhin mo ang iyong motivation sa hinihingi mo. Hindi na para akin. Sabihin mo, Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo. Glorify yourself with this miracle. Glorify yourself with this healing. Glorify yourself with this provision. Kaya ako'y laging nag-encourage pag kayo may mga blessing, mag-testify kayo eh. Ilang kasi nakakarating sa aking mga nahihiya po ako. Nung ikay pinagpala ng Diyos, di naman nahiya ang Diyos. Tingnan po ninyo ha, ano ang motivation ni Jesus sa lahat niyang ginawa? Sa lahat na ginawa. Ito yon, John 17 verse 4. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. And then John 12:28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan at dumating ang isang tinig mula sa langit. Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. This is the cry of the heart of Jesus. Luwalhatiin ang Diyos Ama. Luwalhatiin ang Diyos. Let it be our cry also. Let it be our motivation. Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa buhay ko. Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa aking ipapayo. Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa aking iimik. Kaya sa umaga pa lang, sabi ko, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart bring glory to you. God is glorified when His works are manifested. Ang pananampalataya ay pagluwalhati sa Diyos. Ang matinding pananampalataya ay matinding pagluwalhati sa Diyos. Alam ko, maaaring sasabihin mo, ako ay matagal na pastor ako'y talagang pagod na Ayan, ngayon, anong sunod? Pupunta na sa albularyo? O anong sagot? Papasok na sa illegal? Pag matagal ba, yun ang sagot? O pag matagal na, ay gusto mong luwalhatiin ng Diyos, Lord, ano mang mangyari, luluwalhatiin kita. Paano kung ang reason kaya meron kang mabigat na kinakaharap ngayon ay binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong manampalataya sa Kanya? Paano kung binibigyan ka lang ni Lord ng opportunity para umasa kahit wala ng pag-asa? Kailang gawari gagaling? Umaasa kahit wala ng pag-asa. Kailang gawa ayos ang buhay ko? Umaasa kahit wala ng pag-asa. And every day you live that way, you are giving glory to God. At humanda ka, darating ang araw mo. Darating ang araw mo. Bakit? Kasi lahat ng pangako ng Diyos ay yes kay Kristo. Luwalhatiin mo ang Panginoong Jesus. Itaas mo ang pangalan niya lagi. Yun lang ang gagawin mo. Paano kung kaya ka dumadaan dyan, binibigyan ka lang ni Lord ng opportunity magkaroon ng testimony? Merong isang himala na gumimbal sa lahat. Itong himala na tumakot sa religious leaders noon. Tumakot sa Pariseo, tumakot sa mga pare, tumakot sa mga Sadyuseo. At dito nagsimulang pagplanuhan nilang patayin si Jesus. Anong himalang ito? Nung binuhay ni Jesus si Lazaro, na 4 araw na namamatay. Okay? Babasahin ko sa inyo. Pinuntahan ni Maria at Marta si Jesus upang ipag-pray ang kapatid nilang may sakit na si Lazaro. At that time may sakit pa. John 11 verse 4. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan mo. So many things na sa tingin mo hindi maganda,
Akala mo nangyari lang. Marami di yan ay ang purpose, maluwalhati ang Diyos. Tuloy natin. Nagtagal si Jesus bago pumunta kina Lazaro. John 11:6. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Tinatawag nga para ipag-pray may sakit. Alam mo ginawa ni Jesus? Nagtagal pa doon sa lugar niya. Hindi agad nagpunta. So habang nandun sila, alam ng mga disipulo ay may sakit pa si Lazaro. John 11:14 and 15. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay na si Lazaro. Verse 15. At ikinagagal ako alang-alang sa inyo na ako'y wala roon. Sinadya ni Jesus na wala siya roon. Hinayaan ni Jesus na mamatay si Lazaro. Anong reason? Upang kayo'y sumampalataya. Look, kung gaano katindi ng pagsampalataya. Kung gaano ang dating nito sa Diyos. Sukdulang hayaan ng Panginoong Yesus mamatay si Lazaro para ang purpose upang kayo'y sumampalataya. Gayon man, tayo na sa Kanya. Nang dumating si Jesus ay 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. John 11:39. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon. Sapagkat 4 na araw na siyang patay. Verse 40. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Di ba't sinasabi ko sa iyo na kung ikay sasampalataya at mananatiling sumasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya maraming mga tao hindi pa nakakakita ng himala sa kanilang buhay kasi hindi patuloy na sumasampalataya. Ganong katindi ang dating kay Lord ng sumasampalataya, naniniwala, lampas sa paniniwala. Ito'y lubos na paniniwala. Wala nang pwedeng asahan sa nakikita, kaya umaasa kahit wala ng pag-asa. Lampas na sa paniniwala, ito'y lubos na paniniwala. Ang tawag dito'y pananampalataya. Hindi dahil mahirap, kundi dahil sa nangako. Tuloy natin. John 11:41. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. Verse 42. At alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot, upang sila'y sumampalataya na ako'y sinugo mo. Sinasabi ng Panginoong Yesus, itong himalang ito ay para sa mga tao upang sila'y manampalataya. In verse 43, at nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! And verse 44, ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at ang mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. In verse 45, kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. God is glorified when people begin to have faith in Jesus. Kanina sabi ko, baguhin natin ang ating motivation. Sa halip na, Lord, kaawaan mo ako. Have compassion with me, Lord. Ang tagal na ako nagtitiis. Sabihin natin, Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa sitwasyon kong ito. Manifest your nature as my Jehovah Rapha. Manifest your nature as my Jehovah Jireh. Lord, tagal na akong walang kasama. Manifest your nature as Jehovah Shammah. What if we change our motivation in wanting to receive miracles? What if we want to receive healing, provision, instead of desiring God to solve our problem, change it to a desire na, Lord, hayaan mo na sa himalang gagawin mo sa akin, maraming manampalataya sa iyo. Aba, ay ayos nga yung kamag-anak kong iyan.
Abay, dati nangungutang sa akin yan eh. Ay simula nang yan ay mag-born again. Simula nang yan ay mag-aleluya, aleluya, ay nakagayan yan. What if baguhin mo, Lord, ako po ay matagal nang may dinadaanan. Pero Lord God, hayaan mo na sa gagawin mo sa buhay ko, mapangiti kita at ang mga tao ay magsabing, ang galing-galing mo. May nagsabi sa akin noon eh, ay nako pastor, kung ikaw ay nagpunta dito, ako'y sinyeran mo lamang, hindi totoo. Pero nung nakita ko, na pinalaya mo yung aking kapatid na inaalihan ng masamang espiritu, ay talagang ako'y naniwala na ako'y nanampalataya na sa Panginoong Hesus. What if sa mga iyong mga pangangailangan, ang gawin mo na lamang na motivation, Lord, hayaan mo makilala kanila. Hayaan mo, Lord God, na sa himalang ito, mataas ka at sila'y manampalataya. Anong ibig ko sabihin? Hindi nyo napapansin lahat ng motivation na sinasabi ko sa inyo ay hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Lahat ay Kanya. Bakit? Kasi ang purpose nga natin, luwalhatiin siya. Kaya baguhin mo ang iyong purpose, ang iyong motivation. Kung gusto mong tumanggap ng himala, ng healing, ng provision, kung gusto mong tumanggap ng pagpapala, sasabihin mo, Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa problemang ito. Lord, makilala ang Panginoong Hesus sa problemang ito. And continue. Matagal na po Ay ano ngayon? Hindi naman ibig sabihin matagal hindi na totoo ang pangako ng Diyos Sino ngayon ang ready manampalataya sa Panginoong Hesus? Alam mo, kapag ang salita ay nahayag, ang ibig sabihin, patutunayan ng Diyos ang katotohanan ng kanyang salita. Kaya marami nangyayari sa activation, ang daming tumatanggap ng himala, ang daming tumatanggap ng mga blessing. Kasi yung salitang tinanggap nila, pumunta sa puso at bumubunga habang nananampalataya. Siguro napunta kayo dito kung may kailangan kayo, na taas ang kamay na may need o kailangan sa Panginoon. Taas ang kamay. Okay. Yung hindi nagtaas ng kamay, pwede ka na magkape. Pero ikaw na may pangangailangan sa Diyos, luwalhatiin mo ang Diyos sa araw na ito. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Pastor, ako kaya po'y tumanggap kasi po, ako po'y pumalya Ako'y sumabit Ako'y pumalpak Kaya ka tatanggap, hindi dahil perpekto ka. Tatanggap ka dahil ni Kristo na tinanggap mo. It is not about you, it's about God. Alsin mo nga yung iyong tingin sa sarili. Ako'y napakaraming nakilala na tumanggap ng blessing na hindi dahil sa kanila. Dahil kung akong titingin, hindi ko pagpapalain pero ang ating Diyos gracious Ang ating Diyos, hindi natin naaabot pa ang level ng kanyang biyaya. Hindi pa natin naunawaan. Nakita ko ito Si Catherine Kuhlman ay nanaginip. Nakita niya may 3 nakaluhod. At si Catherine, nakita niya ang Panginoong Hesus, lumapit doon sa unang nakaluhod, niyapos niya. Niyapos ng Panginoong Hesus. And then, sabi ni Catherine Kuhlman, sa panaginip niya, ang Panginoong Hesus, pumunta doon sa taong nakaluhod sa gitna, hinawakan niya ng kamay. At doon naman sa patatlo, nakita niya, dumiretso lang ng lakad ng Panginoong Hesus. Sabi daw ni Catherine, Lord, anong ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin, mahal mo yung taong yun kaysa dito? Ano bang ibig sabihin yun? Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung niyapos ko, mas nangangailangan ng biyaya. Siya yung maraming sabit, maraming Itong sa pangalawa, nangangailangan ng encouragement. Yung patatlong di ko masyado napansin, strong niya yun Strong siya. So wag mong iisipin, na dahil wala kang nararamdaman o may naramdaman ka, yun na,
ang sukatan ng kalapitan mo sa Panginoon. No. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang katatayuan mo. Nangangailangan ka ng encouragement, mahal ka ng Diyos. Pumapalpak ka, mahal ka ng Diyos. Strong ka, mahal ka ng Diyos. Kaya dito, hindi ka tatanggap dahil sa level ng iyong faith o sa level ng iyong relasyon sa Panginoon. Tatanggap ka dahil anak ka ng Diyos, may karapatan ka sa pangako ng Diyos. Tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nasa iyo si Kristo, kaya lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, yes. Dahil ni Kristo na nasa iyo. Ang gagawa ng paraan o pamaganap ang pangako ng Diyos ay si Kristo na tinanggap mo. Yung mabubuting gawa na minsan ay humahad lang kaya hindi mo matanggap ang pagpapala ng Diyos kay nagigilty, ang mabubuting gawa ay bubunga sa iyo. Bubunga yan. Yung iba nagpapakabait kasi pag mabait ako, baka ma-very good ako ni Lord, bigyan ako ng blessing. Wala ka pang ginagawa, very good ka na. Yun ang isipin mo. Hindi ko sinasabi ito para magkasala ka. Sinasabi ko ito para dumating ka sa puntos o sa level ng pagtanggap. Kasi yung guilt, nakakahadlang ng pagtanggap yung guilt ako po'y nagkasala. Oo. Hindi po ninyo alam mga aking ginawa. Oo. Pero itong hindi mo alam, namatay ang Panginoong Jesus sa iyo. Tumulong ang kanyang dugo at yung dugong yun ang naglinis ng kasalanan mo, anumang laki niya. So ikay may pangangailangan ngayon, maaaring ikaw ay nakarinig na ng mga salita sa ibang tao. Ikay magbago na para ikaw ay gumaling. Ikaw ay mag-ayos-ayos ka para ikaw ay tumanggap ng blessing. Ikaw ay okay. Tinanggap mong Panginoong Jesus, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Maaaring yung nagsasalita sa iyo ay mabilis ang growth, ikay mabagal. Okay. Pero kung nasaan ka mang level ngayon, ikaw ay kakatagpuin ng Diyos. Ito ngayong gagawin ngayon. Kilala ka ng Diyos. Pumunta ka dito kasi may pangangailangan ka. Tatanggapin mo muna ang Panginoong Jesus, ha? Kasi ang sagot sa iyong pananampalataya o sa iyong hihingin ay dahil ni Kristo. Kung wala si Kristo, walang daan para masagot yan. Sumunod ka muna sa panalangin. Sabihin mo, O aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, bilang aking Hari, at tanging tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa puso ko. Huwag na po ninyo kong iiwan magpakailanman. Okay. Ito ngayon ang gagawin mo. Kausapin mo ang Diyos. Dadaan ka kay Jesus. Sabihin mo lahat ng mga bagay na hihilingin mo ngayon. Sabihin mo sa Diyos Ama ang kailangan mo. Sinasabi mo yan, hindi dahil you are in need only. Sinasabi mo yan kasi gusto mong luwalhati ng Diyos ang pangalan niya sa himalang gagawin sa iyo sa araw na ito. Sige, talk with God. Kapurihan, kaluwalhatian iyon at magpakailanman. Ngayon, look at me. Sabihin mo, Panginoon Diyos, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa aking problema.
sa aking pangangailangan. Itaas mo ang pangalan mo sa aking sitwasyon. Now, come on. Stand up, please. The word was preached. Ako'y naniniwala sa panalangin tumaas ngayon sa kalangitan, narinig yan ng Panginoon. Pero nabago na ang iyong motivation. You are not concentrated on your need. You are not concentrated sa iyong pangangailangan. Hindi ka ngayon lumalapit na ikay nagmamakaawa, kundi ang gusto mo, luwalhatiin ng Diyos ang pangalan niya sa iyong buhay. Ito'y naunawaan mo at tumanda ka. God will glorify Himself. Pero, itataas mo ang pangalan niya. Sasabihin mo sa marami ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil naniniwala ako na napakaraming sagot sa panalangin ang matatanggap ninyo ngayon. Huwag kang papayag na hindi mo mai-testify ang ginawa ng Diyos. Laging may ginawa ang Diyos at may ginagawa ang Diyos. Naniniwala ako dyan. Ikaw who came here, nang sabi mo, grabe po, Pastor, galit lahat sa akin. Ano? Ang aking pamilya. Ayusin ni Lord yan. At luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang pangalan sa inyong pamilya. Ikaw ay pumunta dito, ang sabi mo, magbago pa po kaya asawa ko, ang tagal na eh. May sasabihin ako sa iyo, magbabago siya for God's glory. Ikaw ang hindi maniniwala pag nakikita mo na at sasabihin mo, Lord, totoo ba to? Magugulat ka. Actually, may nag-pray, Lord, gusto ko nang mag-surrender sa iyo. Gusto ko na talagang mag-go. Gusto ko na talagang ibigay ang buhay ko sa iyo. Narinig ka ng Panginoon. At alam ko naman kung ba't kahirap na hirap dati eh. Hindi mo maiwan ang mundo. Hindi mo maiwan ang kasama mo. Hindi mo maiwan ang dati mong buhay. Pero ngayon, nagpasya ka. At ang sabi mo, Lord, magawa ko kaya to? Sasabihin ako sa iyo. Sa iyong sarili, hindi. Pero dahil ang sabi mo, Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa buhay ko. Umanda ka. May kakaibang mangyayari sa iyo. Yung desire mo sa bisyo mawawala. Yung desire mo, yung iyong taste sa bisyo mawawala. Ako'y may mga nakausap na eh. Mga lubog sa bisyo, biglang nawala. Sa mga panahon ngayon, hindi pa nga nila masyado silang close sa Panginoon eh. Nawala na eh. Ay ikaw, lumapit ka ngayon, humingi ka pa nga, nanalangin ka pa sa Panginoon, sabi mo, Lord, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa buhay ko. Meron naman dito na nakipag-usap, Lord, alam ko pong namumuhay ako sa kasalanan, tulungan mo ako. Narinig ka ng Panginoon. Narinig ka ng Panginoon. At luluwalhatiin ng Diyos ang pangalan niya sa buhay mo. Of course, many have prayed for provision. Many have prayed for provision. Somebody prayed makapag-abroad. Somebody prayed ma-promote. May sasabihin ako sa iyo, napakadadali. Pero alam mo ba kung bakit ang hirap? Kasi yung motivation mo, ngayon binago mo na. Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa promotion ko. Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo sa provision ko. Lord, luwalhatiin mo ang pangalan. At yun ang gagawin natin ngayon. Luluwalhatiin natin ang pangalan ng Diyos. Gagamitin natin ang ating katawan upang sambahin siya. Tuturuan natin ang ating cells to worship our God because we were designed to glorify God. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang arangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon
ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko na tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. May dumating dito na ang hinihingi ay kagalingan. Taas ang kamay. Yun ang iyong pinag-pray. Manatili ka nakataas ang kamay mo. Ikaw na lumapit sa Panginoon at tumihingi ng healing, ikay nananampalataya, at ikaw ngayon nakataas ang kamay mo dahil alam mo kung sinong nilalapitan mo. Maaaring matagal na umaasa kahit walang pag-asa. Pero ang sabi mo, Lord, luluwalhatiin kita. Luluwalhatiin kita. Ang motivation mo na ngayon, hindi lamang gumaling. Ang motivation mo, Lord, luluwalhatiin kita. Luluwalhatiin ko ang pangalan mo. Magtitiwala ako sa iyo, uasa ako sa iyo. Ikaw na nagsalita noon. Ikaw na naniniwala doon. Habang nakatas ang iyong kamay, I am declaring and I am releasing the manifestation of your healing right now. Jehovah Jireh, our God, our healer, I pray, bawat ang nakataas ang kamay, hipuin mo ngayon, 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 bawat nakataas ang mga kamay, hipuin mo ngayon, oh Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, hipuin mo ang mga kamay na nakataas ngayon. Hipuin mo ang mga kamay na nakataas ngayon. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan, O Panginoon. Sa kagalingan tinatanggap ng iyong mga anak. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Itaas mo ang iyong pangalan. Hayaan mo, Lord God, mapuno ng pagpapasalamat ang langit. Hayaan mo, Panginoon, mapuno ng testimony ang Facebook. Mapuno ng testimony ang kwentuhan. Hayaan mo, Lord God, na maraming makita upang maraming manampalataya. Glorify yourself. Glorify yourself. Glorify yourself sa healing. Glorify yourself. Glorify yourself. Glorify yourself. Glorify yourself. Glorify your name. Glorify your name. Favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and your children and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and your children and your children. Sabi mo, Pastor, ang tagal ko na nakakarinig ng mga testimony ng mga tumanggap sila ng pabor. Gusto ko rin yun. Gusto ko rin yun. Ang dami ko naririnig, tumanggap ng favor coming from God and from men. Gusto ko rin yun. Alam mo ba, ang kailangan mo, matanggap lamang. Matanggap lamang ang gusto mangyari ng Diyos sa iyo. At sa oras na ito na preach ang pananampalataya, at dahil gusto mo nang luwalhatiin ng Diyos habang ikinananampalataya, umanda ka sa favor ng Panginoon. Are you ready? Are you ready sa favor ng Panginoon? Alam mo, yung mga tumatanggap ng favor sa Panginoon, wala yung sinasabi kundi, Lord, thank you. Wala yung sasabihin kundi, Lord, napakabuti mo, napakabait mo, napakagaling mo. I will declare favor. Ayaw ko na ng mga anak ng Diyos na hindi tumatanggap ng pabor. Sapagkat ito ang nature ng mga tumanggap ng pangako. Ito dapat ang nangyayari sa tumanggap ng pangako. Ito ang nangyayari sa mga anak ng Diyos. Sila'y favored. Favored. Lamang ka sa timbangan. Yun ang ibig sabihin ng favored. Yung gustong tumanggap ng pabor, ng opportunity,
yung ikaw naman ang napipili. Dati ibang napipili, yung ikaw naman. Yung ikaw naman ang nananalo. Yung gusto tumanggap ng pabor. Taas ang kamay. Jehovah Jireh, our provider, I pray, let your favor be upon your children. Let your favor be. I am declaring favor, 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 favor. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and the children, and the children. Yala, 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 yala. Amen. Managpalataya na. Amen. Amen. Yes. Yes. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Humanda ka sa napakalaking blessing. Humanda kang magpatotoo. Tinanggap mo na. Tinanggap mo na. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Bawat amen mo ay kilos ng pananampalataya. Bawat amen mo, sinasabi mo, maganap yon, mangyari yon. Tumanggap ka ng pabor. Tumanggap ka ng kagalingan. Sabihin mo sa katabi mo, ang pabor ng Diyos nasa iyo. Sabihin mo, ikaw ay ulo, hindi ka buntot. Sabihin mo sa likod,
ikaw ay magaling na. Sabihin mo kung sino man tatamaan ang mata mo, payaman ka ng payaman. Sabihin mo naman doon sa isa, pabanal ka ng pabanal. Pabanal ka ng pabanal. Sabihin mo sa sarili mo, ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Buhay ko'y pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Ayos ng ayos. Sabihin mo, ako'y paganda ng paganda, paglalaki, pagwapo ng pagwapo. Ako'y pagwapo ng pagwapo. Sabihin mo, ako'y pabata ng pabata. Pabataan ng pabata. At lahat tayo mananampalataya sa pagsasabi ng Amen. Amen. Panginoon Diyos, luwalhatiin po ninyo ang inyong pangalan sa buhay ng inyong mga anak na nandito, sa buhay ng mga inyong anak na nasa live stream. Luwalhatiin ninyo ang inyong pangalan sa healing na tinanggap, sa provision na tinanggap, sa pabor na tinanggap. Luwalhatiin po ninyo ang inyong pangalan. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray, everybody say, Amen.